Ito pong araw na ito, Sunday na ito, hanggang sa mga susunod na Sundays, ay may tatalakayin po kami ni Pastor Tom na we will walk through. Okay? Lalakad po tayo sa mundo ng Book of Acts. Sa Book of Acts. Titignan po natin, kasi tinawag po yun na Book of Acts, although ang sumulat po nito ay si Dr. Luke, si Lucas. Tinawag tong Book of Acts kasi dito po nakatala ang mga kasulatan na nangyari, naganap, at naging pamumuhay ng mga mananampalataya, yung tinatawag na early believers. Yung mga tinatawag nilang the first century church. At ito po ang tatalakayin natin ngayon. So, sa buhay po natin ngayon, sa panahon natin ngayon mga kapatid, nagbabago-bago yung definition ng church. Definition ba? Actually, ang church ay tao. Hindi po yung building. Pero, ang mga ginagawa ng mga churches ngayon po ay parang nag-iiba-iba na. Nagkakaroon ng pagbabago ng trend. Merong mga churches na traditional, yung pagdating sa building, traditional. Merong mga churches na medyo modern. Merong mga churches na hindi mo na maipaliwanag kung anong klaseng church yon dahil black na yung paligid, di ba? Ilaw na lang yung nagbibigay ng bibigay ng buhay sa kanila. Wala talaga completely. Tapos meron silang mga LED wall. Yon, gusto natin yon, magkaroon ng LED wall kasi napansin ko kapag nagpa-PowerPoint tayo, zino-zoom pa para makita na nasa likod. Hindi kasi masyadong makita dahil maliit. Pero later on, bibigyan tayo ng Panginoon, mas malaki na po yan. Baka LED screen na yan. Pero may mga churches naman na okay yun, LED screen. Tapos iba na, dati mga churches, may mga rostrum na tinatawag, podium, ng ganito. Hindi talaga ito yung pinaka-pulpit. Yung pinaka-pulpit itong buong stage na ito. Ito ay mga podium or mga rostrum na tinatawag. Yung iba pong church, coffee table ang tawag. Ganun na lang, coffee table. So, nag-iba-iba. Yung ibang mga churches ay mistulang nagiging concert ang dating. Concert, yung praise and worship, parang concert. Walang masyadong sumasamba. May mga churches naman na traditional pa rin. Pero ano nga ba talaga ang naging pattern? Ano nga ba talaga ang naging buhay ng mga first century church? Yung unang mga mananampalataya na nagsimula doon sa 12 apostol. Actually, wala na yung isa doon. Gumraduate, expelled. Expelled si Judas. Umalis na po siya and then naging 12 pa rin sila dahil pinalitan po nila si Judas. Okay, tingnan po natin ito. Kung gusto natin maging totoo na church, kung gusto natin maging totoong church tayo, iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan nating sumunod sa pattern na sinet ng mga apostol na itinalaga niya. Mga disipulo na ibinigay niya na nagsimula nito. Kasi ibinili niya talaga. Sabi niya sa mga apostol, upon this rock I will build my church. Tapos iniwanan ng Panginoong Jesucristo ang mga alagad niya to start the church. So dito po, mahabang proseso po ito. Pero every Sunday, isang topic ang ating pong tatalakayin na all throughout the week, yun po yung pag-uusapan natin. Okay po ba sa inyo yun? Pagka kayo ay nag-dinner ng family ninyo, itong pag-uusapan ninyo. Pag nag-groupings po tayo, ito po yung pag-uusapan natin, doon topic na to. Kung ano ipipreach ng Sunday morning, pagdating sa groupings, prayer meeting, prayer warriors, or simply naglalaro ng basketball, nagbibilyard, o kaya naman nakaupo lang tayo, ito ang pag-uusapan natin. Amen po ba? At hindi natin pag-uusapan ang buhay ng ibang tao, maliban sa mga buhay ng mga nasa Biblia. Amen. Amen po? Makarinig po ba tayo ng malakas na amen? Amen. Yan. At maka-request, pwedeng patungo? Salamat, Jefferson. Baka matuyuan tayo ng dito. Observe po natin yung mga preliminary chapters ng Book of Acts. Magsisimula tayo sa chapter 1. So dito po sa mga makikita natin yung mga basic activities na nag-transpired sa ating pong first century church.
na mag-guide po sa atin to follow. Ito kasi yung susundin natin. Okay? So, mukhang medyo teaching style pero wag po kayo matutulog. I-assign ko yung katabi ninyo para tagagising sa inyo. Pwede ba yon? Yan, tagasiko. Pag nakita mo, kasi nung minsan, meron kaming inatenan na gathering. Tapos, doon sa may bandang harapan namin, may mag-asawa. Yung babae, sabi ng babae, harapan pa naman talaga sila. Hindi nakikita namin sa likod. Sabi namin, malalaglag yun, malalaglag. Tapos yung asawa niya nakatabi niya, sabi nung lalaki, tinignan lang gano'n. Pag parang bumabagsak, tinitignan lang. Sabi ko to namang asawa na to, hindi pagisingin ng kanyang asawa. Kurut-kurutin man lang. Mapapahiya kasi yung pag nalaglag eh. Di po ba? So, pakisabi sa iyong katabi, concern ako sa iyo. Sisikuhin kita. Okay, so yan, tuloy po natin. Dito po, we will walk through. Sabi ko nga, we will walk through history at pipick upin natin mga kapatid yung mga practical insights na makikita natin, tutulong sa atin para makita natin yung perspectives ng ating Panginoon on building and fulfilling the great commissions na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? So magsisimula po tayo dito sa idea na how. Paano ba yung mga early believers, yung early saints, ang saints po, ang mga saints na tinatawag sa Biblia, yung mga buhay, mga kapatid. Sa ating kasi dito, ang saints ang tinatawag natin, yung mga patay na sa mundo. Pero ang saints talaga, ang tawag po nila, sa mga saints, yung mga buhay. So, paano ginawa ng mga early saints yung mga pinagagawa sa kanila ng Panginoon at naging successful po sila? Kasi kung mapapansin niyo, ang mga churches naghahanap ng mga formulas kung paano magsasucceed ang church. Paano tayo dadami, paano tayo madadagdagan, paano tayo mag-grow, paano tayo lalalim at mag-expand. Kaya noon, ang mga pastors, attend dito, punta rito. Oy, may bagong style, cell group style, attend ng mga pastors. O discipleship style, intentional discipleship, o G12, o iba-iba pa, yung mga care group, lahat na po yan. Ako, kami po naging suki din sa kakahanap ng mga formulas na yan. And one thing is for sure, wala pong isang formula sa iba't ibang church, kahit na ginawa ito ng iba't ibang magagaling na pastors. Pero, kung lalakaran natin ang nilakaran ng mga early believers, magkakaroon tayo ng magandang pattern. At yun nga po yung gusto nating maganap sa buhay ng ating church, ang AFC My Hope. Na magkaroon po tayo ng magandang pattern na kukunin natin sa first century church. Ito po yung ating main points dito. We will be described with a keyword na ang lahat po ng tatalakayin natin ay it will end with the word ing. I-N-G. Okay? So lahat ng tatalakay natin ay merong ing sa dulo. Ing, halimbawa, singing, di ba? Dancing, yun po ang tawag kasi doon ay in verb form kasi ito. So, pag tinalakay natin yung isang word, kasi ito pong mga words ito, wala man sa Bible, pero paraphrasing kasi yun. Alliteration na tawag para maganda naman pakinggan. So, kahit na wala siya sa Bible, pag makikita natin yung pattern, so pag-uusapan po natin, yung una may scriptural pattern po tayo. Then titingnan po natin yung biblical principles. Ano ba yung biblical principles ito? Habang pinag-aaralan po natin, matutunghayan natin kung paano natin ito ipapractice sa buhay natin. Okay? So, ito po yung tatlong P naman na atin pong tutunghayan sa lahat ng tatalakayin natin. Ano po yun? Scriptural pattern. Pattern muna. Then, biblical principles. And then, pangatlo, yung practice. Tingnan natin, ano ba yung pattern na ginawa nila ng early believers? Ano ba yung principles na makukuha natin dito? And how can we practice it into our lives? So, dito tayo. Sa unang-una, na ing, being. Yan, being. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Ang being. So, ano ba ang makikita natin sa being na ito? Okay, tingnan natin tong being na tinatawag. Sabi sa Acts chapter 1 verse 3,
During the 40 days after he suffered and died, he appeared to the apostles. And he proved to them in many ways that he was actually alive. And he talked to them about the kingdom of God. Ulitin ko po. During the 40 days after he suffered and died, he appeared to the apostles. And he proved to them in many ways that he was actually alive. And he talked to them about the kingdom of God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, narito po kami. Binubuksan po namin ang aming puso at isipan sa inyo. Naway makapag-focus kami sa inyo, makapag-concentrate po kami. At mangusap po kayo sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin ang inyong biblical pattern, ang scriptural pattern, biblical principles, and the way we can practice it into our lives. Salamat po, O Banal Espiritu, sa pamumuno niyo sa amin ngayon. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kakatapos lang natin ng Holy Week. Noong linggo, ang topic po natin ay Pasko ng Pagkabuhay. Ibig sabihin, sinelebrate natin ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Napakaganda na itong Sunday na ito ay tinatalakay naman natin, nung nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, di ba namuhay siya muna sa lupa ng 40 days? Sa 40 days na yon, sinamahan niya mga disipulo niya dito sa lupa. Kaya, ulitin ko po ito kaya doon kinukuha ng mga ideas ng mga tao na may 40 days. Di ba pag may namamatay, may padasal kasi may 40 days. Kasi ang katwiran po, ang kaluluwa daw ng isang taong namatay, ay nandito pa sa lupa within that 40 days. Pagala-gala, kagaya ng ating Panginoong Hesus. Hindi po yan totoo sa tao. Okay? Hindi naman kasi Diyos ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Ang mga pumanaw nating kamag-anak, pag sila po ay pumanaw, kinukuha po sila ng angel of God, sinusundo, kaya totoo po yung term na may sundo. Pero hindi po yung may pangsundot. Hindi ba? Yung may kalawit. Yun kasi ay fiction lang yon na pinapakita sa movies na nakakatakot si kamatayan. Pero ang mga sumusundo talaga ay anghel. Ang tawag talaga is angel of death. Kaya tinawag na si kamatayan. Pero wala nga yung pangkarit. Ngayon, pag namatay ang isang tao, sinusundo po yung kaluluwa at dinadala, whether kung siya po ay may pagkakilala sa Panginoon sa Abraham's bosom, sa paraiso ni Abraham. Pag walang pagkakilala sa Panginoon, sa impyerno, sa hell. And then pagka-judgment na, yung nasa impyerno, tatapon na sa dagat-dagatang apoy. Yun yung eternal death na tinatawag. Yung nasa paraiso ni Abraham, pupunta na sa langit. Eternal life naman ang tawag doon. Okay? So, I hope settled po ito. Pag may kamag-anak tayo na matay, huwag niyo po sabihin na in 40 days nandito pa siya. Huwag po tayo maniniwala doon. And please, side comment lang ito, huwag niyo pong kausapin ng mga namatay. Lolo, gabayan mo ako. Di ba? Lola, alam ko nandyan ka lang. Nandyan. Lola? Hindi ba? Hindi po. Mga kapatid, we love them. Amen? Kung makikipag-usap man tayo, hindi po sa kanila, kay Lord. Kay Lord. Kasi, kapag tayo daw po, according to the Old Testament, pag nakipag-usap ka sa isang patay, it is called prayers. Prayer po yun. So, para mo na rin sinamba ang namayapa. Okay? Ganun po yung natin. No? So, naalala ko lamang kasi may mga instances na stumble. Na-stumble natin yung mga ganun. So, ano ba yung stand talaga ng Christian stand? So, basta sila alam natin. Kaya nga mahalaga mga kapatid, patanggapin natin sila sa Panginoon para masiguro natin na sa langit po sila. Amen? Amen? Okay. So, eto na. Dito tayo. Nasaan ba yung natin? Malamang tumagal pa ako dito dahil sa daming side comment no? So, nung nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, they continued to meet with Jesus. Ang Panginoong Hesus, basta-basta siya sumusulpot. Nagpapakita siya sa mga alagad. And after Jesus rose from the dead, di ba, he spent 40 days with his disciples.
Dalawang bagay, ayon dyan sa binasa natin, dalawang bagay ang binigyang diin ng ating Panginoon nung nandito siya within 40 days. Ito po yung dalawang ginawa niya. Number one, He proved to them that He was actually alive. Andyan po yan, ano? Yan, He proved to them that He was alive. Pinatunayan niya na siya ay buhay. Hindi siya multo. Hindi siya multo. O yung tawag ng mga nanay natin noon, wala ka dyan ng mumu. Mumu. Pinatunayan niya, number one, within 40 days, pinatunayan ng Panginoong Yesus na siya po ay buhay. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, wake up. Jesus is alive. Number two, ano nangyari? Number two, He talked to them about the kingdom of God. He talked to them about the kingdom of God. So yan dalawang yan ang pag-uusapan natin sa sandaling ito. Okay, tingnan po muna natin. Ito. Saan yun? Nagpakita siya sa number one, He proved to them in many that He was actually alive. Nagpakita po siya ng ebidensya na siya po ay nabuhay na maguli. Naalala niyo po ba si Thomas? Si Doubting Thomas. Di ba nagano siya? Kasi nung nagkita-kita sila on the first week after He resurrected, nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa mga disipulo. Pero si Thomas, hindi ko alam kung bakit absent itong si Thomas. Baka nagtayo ng school. Thomas Aquinas. Sino si Thomas Aquinas? Hindi ko alam kung bakit absent si Thomas. Pero wala po siya doon, mga kapatid. Wala siya, no? Then, sabi nila kay Thomas, we have seen the Lord. Nakita namin ang Panginoon. Anong sabi ni Thomas? Hindi ako naniniwala. Ako naniniwala dyan. Unless I see the nail wounds in His hands. Hindi ako maniniwala sa inyo hanggat hindi ko nakikita yung butas ng pagkakapako sa kanyang mga kamay. Diba? Yun naman talaga sinabi ni Thomas. I put my fingers into them and place my hand into the wound in His side. Ganito sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa butas ng kanyang yung sa kamay. Kasi hindi naman dito pinako, dito po. Kapag dito, tanggal agad yun. Hulog sa bigat ng tao. So, hulog dito po, dyan, yan. Kasi may hold pa dito na joints. So, dito. Hanggat di ko napapasok ang daliri ko sa kanyang mga kamay, sa butas ng pako at sa tagiliran dahil sinaksak ang Panginoong Yesus, di po ba? So, hindi daw siya maniniwala, sabi ni Thomas sa verse 25. Now, 8 days later, the disciples were together again. And this time, si Thomas, present na. Ayan, sabi ni Thomas, sama ako. Sana all, sama all, sabi niyang ganyan. So, the doors were locked, nakakandado, sarado. Kasi nape-persecute na din sila noon eh. So, sarado ang pintuan. But suddenly, as before, Jesus was standing among them. At ang sabi ng Panginoong Yesus, Shalom. Sa English, peace be with you. Peace be with you. Yun kasi ang pagbati sa Hudyo. Shalom. So binati ng Panginoong Yesus. Nasa loob sila ng room. Nakakandado yung pintuan, nakalak, and then biglang nag-appear ang Panginoon at sabi ng Panginoon, Shalom. Nagulat sila, tumingin sila. And then, ang Panginoong Yesus, then He said to Thomas, put your finger here. Sabi niya kay Thomas, Thomas, ilagay mo yung daliri mo dito sa butas sa may aking kamay at sa aking tagiliran. Tandaan po natin mga kapatid, nung nabuhay na maguli ang Panginoong Yesus, may katawan po siya. Kaya sabi natin, hindi siya multo, hindi siya ghost, hindi siya kaluluwa. May katawan po siya nung siya ay nabuhay. Kaya pinapasuot niya yung daliri ni Thomas sa kanyang tagiliran at sa kanyang dito. And then sabi niya, put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer, sabi ni Lord Jesus kay Thomas. And sabi niya, believe. Maniwala ka. Anong sagot ni Thomas? My Lord and my God.
My Lord and my God, Thomas exclaimed. Actually, pasigaw ito. My Lord and my God. Sabi ng iba, ito daw po ay senyales ng pagkakagulat. Parang, Jesus Mariosep. Diba? Hindi uso sa kanila yung ganon. Sa Pilipino lang yun. Jesus Mariosep, tumbatan to, nagulat ako sa iyo. Akala ko wala ka na dyan. Nandiyan ka pa pala. Hindi po ganon ang mga Hudyo kasi sa mga Hudyo, bawal banggitin ang pangalan ng Diyos or yung mismong God, mismong si Yahweh, o pag sinabi mong, lagot ka, ayan, promise, kahit parusahan ka ni Lord, bawal po sa kanila yun. Bawal yun kasi blasphemy yun. Dapat ang paggamit ng pangalan at salita ng ating Panginoon, dapat may kabanalan. Kaya hindi sila sanay na nag-expression ng kagaya ng mga Amerikano, Jesus Christ. Gumaganon sila, di ba? Ginagamit nila ang pangalan ng Panginoong Yesus na sa walang kapararakan. So si Tomas, nung sinabi niyang, my Lord and my God, it is not an expression of surprise. It is actually an expression of belief. Naniwala siya. Naniwala siya at dineclare niya na ang Panginoong Yesus ay tunay na Diyos. Sabi niya, my Lord and my God. Then Jesus told him, you believe because you have seen me. Naniwala ka. Kasi nakita mo ko, sabi ng Panginoong Yesus, blessed are those who believe without seeing me. Mapalad ang mga taong naniniwala nang hindi nila ako nakikita. Kapatid, naniniwala ka ba sa Panginoong Yesus? Amen. Naniniwala ka ba sa Panginoong Yesus na siya ay Diyos? Amen. Mas mapalad ka. Mas mapalad tayo kaysa kay Thomas. Bakit? Hindi naman natin nakita ang Panginoong Yesus. Pero naniniwala tayo sa Kanya. Di ba? Amen? So, mamaya, bago kayo umalis, iisipin mo, mas mapalad pala talaga ako, no? Kasi naniniwala ako sa Panginoong Yesus. Na tinuro lang sa akin to, pero naniwala ako. Mas mapalad ako kaysa kay Thomas. Now, naniwala si Thomas na buhay ang Panginoong Yesus. Naniwala siya. Toward the end of John's Gospel, sinulat niya ito. Sabi ni John, Jesus also did many other things. If they were all written down, I suppose the whole world could not contain the books that would be written. Nung naniwala na si Tomas at naniniwala na yung ibang mga disipulo, nauna yung ibang disipulo naniniwala, and then si Tomas naniwala na buhay ang Panginoong Yesus, sabi ni John sa kanyang sulat, sa dulo ng John, si John the Beloved, sabi niya, marami pang ginawang mga kababalaghan ang ating Panginoon. Kung ito ay naisulat, sabi ni John, kung itong mga bagay na ito ay naisulat, malamang hindi kakayanin ng mundong ito itabi ang mga aklat na pagsusulatan. Of course, mga kapatid, ano yung tawag doon? Ano tawag doon? Expression yon. Ano ba yon? Yung figure of speech. Figure of speech yon. So, hindi ko lang alam kung anong tawag sa figure of speech na yon. Pero, ang dami-dami naman ito di ba? Pero pag sinulat natin, hindi kasya yan. Parang it takes forever. Parang gano'n, di po ba? So, ibig sabihin lang, si John, na-witness po nila na marami talagang ginawa ang Panginoong Yesus nung siya ay nabuhay na maguli kasama nila. Okay? Si Apostle Pablo din, ang nagsabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 5 to 6, he was seen by Peter and then by the 12. O di ba? Sinabi niya, he was seen by Peter and then by the 12. After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time. So, si Apostol Pablo din nagpatotoo. Sino ba si Pablo? Si Saul na nagpe-persecute sa kanila. Sabi niya, nakita siya ni Pedro at nakita siya ng iba pang mga alagad. At later on, nakita siya ng 500 pa. Nung umaakyat ang Panginoong Yesus patungo sa langit, nakita siya ng 500 ng mga taong naging witnesses nila. Okay? So, ito yung ebidensya na ang Panginoong Yesus ay buhay. Amen? Buhay ang Panginoong Yesus. So, yun yung ginawa niya for 40 days. Pinatunayan niya na siya ay buhay. Mamaya babalikan natin yan. Yung pangalawa, he talked to them about the kingdom of God. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kaharian ng Diyos. For the past 3 years, ang Panginoong Yesus has been talking about the kingdom of God. Napansin niyo ba?
sa pagtuturo ng Panginoong Yesus? Sabi niya, and the kingdom of God is like a farmer, and the kingdom of God is like the king, and the kingdom of God is like ganito. Di ba sa pagtuturo niya, lagi about the kingdom of God? Kasi yun naman talaga ang preaching ng ating Panginoon, ang madala tayo sa kingdom of God. At the onset of His ministry, hanggang sa kanyang kamatayan, He only had one message. Ano po yon? The kingdom of God. Ito yung pinakamensahe niya. For 3 years, ito ang pinakamensahe ng ating Panginoon, Kingdom of God. Pero ito pong 40 days na nag-focus po siya more on what the Old Testament said about Him. Focus niya po sa Old Testament. Tandaan niyo po, wala pa kasing New Testament noon. Ang New Testament na isulat nung wala na ang Panginoong Yesus dito sa lupa. So ang mga tinuro ng Panginoong Jesucristo was about the Old Testament. So, tingnan po natin, pakinggan natin yung discussion nila kung ano nangyari nung sila po'y naglalakad ang mga disipulo to the road to Emmaus. Okay? Kila Ate Emma ba yun? Ate Emma. Yan. So, while they are walking dun sa road to Emmaus, ito po yung nangyari sa Luke chapter 24. Si Lucas din nagsulat ito. Dito po matatagpo natin yung mga apostles na nag-iimbestiga sa libingan ng ating Panginoon, sa ating Panginoong Yesus, na hindi kasi nila nakita yan. Sa Luke chapter 24, verse 1 to 12 yun. Pero magbubulit na lang tayo. So, then dun sa story na yan, makikita ang dalawang disipulo ng Panginoong Yesus na naglalakad sa lugar na tinatawag na Emmaus. Sa verse 13, sabi dito, that same day, 2 of Jesus' followers were walking to the village of Emmaus, 7 miles from Jerusalem. 14, as they walked along, they were talking about everything that had happened. Yan. Siyempre, habang naglalakad, nag-uusap. Kwento-kwentuhan. Ano ba yung nangyari? Bakit ba nawala siya doon? Sino ba ang kumuha? May kumuha ba? Ikaw ba kumuha? Di ba? Nag-uusap-usap sila. Now, sa verse 15, as they talk and discuss these things, Jesus Himself suddenly came and began walking with them. Sipin nyo na biglang sumulpot ang Panginoong Yesus. Normal naman kasi na maraming naglalakad. Pero habang may naglalakad sila, nag-uusap-usap sila, then, bigla na lang katabi na nila na naglalakad ang Panginoong Yesus. Sa verse 16, but God kept them from recognizing Him. Ibig sabihin, habang naglalakad sila, hindi nila na-recognize ang Panginoong Yesus. Hindi nila na-recognize. Ako nag-iisip, kung tayo kaya nakasama natin for 3 years ang Panginoong Yesus, tapos nawala siya, tapos biglang after kakasabay natin, hindi na natin siya maalala. Pero ito pa'y kalooban ng Panginoon. Hindi nagpakilala ang Panginoong Yesus. Hindi siya nagparamdam. Okay? Na hindi siya nagsabi, oy, ako to. Hello. Peter, John. Si Peter tsaka si John kasi yun eh. Ako ito. Hindi niyo ako naalala. Diba? So, hindi nila naalala. And then 17, He asked them, what are you discussing so intently as you walk alone? Along pala. Sabi ng Panginoong Yesus, anong pinag-uusapan ninyo habang naglalakad? Anong dinidiscuss ninyo? Tapos, tumigil sila. They stopped short. Anong nangyari? Nakakitaan sila ng kalungkutan sa kanilang mga mukha. Then, one of them, Cleopas, may kasama pa silang iba, no? May kasama pa. Sabi ni Cleopas, you must be the only person in Jerusalem who hasn't heard about all the things that have happened here and there the last few days. Sabi, si Cleopas to, Tagalogin natin. Lo, ikaw lang din nakakaalam? Putok na putok ang news. Pre, hindi mo na balitaan. Si Jesus, pinatay. Pinako sa krus. Hindi mo alam yun? Lahat na yata alam eh. Saan ka galing, pre? Ba't di mo alam yun? Si Cleopas yun, no? Pero hindi ganyan salita niya. Okay? Siyempre, sa pagkakakwento iba. Pero dinadaalan natin sa ating mga sa ating ordinary things. And then, ordinary talks. So, sabi ng Panginoong Yesus, what things? Jesus asked. Hindi mo alam?
May pinag-uusapan. Hindi pa pala sinabi yung tungkol sa Panginoong Yesus. May pinag-uusapan. Hindi mo alam ang balita. Sabi ng Panginoong Yesus, anong balita? Ano yun? Mga kapatid, we must all remember, hindi lahat ng nagtatanong walang alam. Amen? Hindi lahat ng nagtatanong walang alam. Tingnan nyo, sabi ng Panginoong Yesus, what thing? Ano yun? Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Panginoong Yesus. Kaya nung sinabi ng Diyos Ama kay Eva at Adan, Eva, nasaan kayo? Hindi masasabi na hindi alam ni Lord na nagtatago yung dalawa. Alam niya yun. Kasi si Lord, parang Pilipino rin. Nakikita ka ng kumakain, sabi, kumakain ka na? Oh, di ba? Kikita ka ng kumakain, tatanungin ka pa, kumakain ka na? Tapos nakita ka gumising, oh, gising ka na ba? Nakita mo na kang gising, hello? Di ba? Ganon yun di ba? So, nung nagtanong ang Panginoong Yesus na, what thing? Ano yun? Hindi ibig sabihin din niya alam yun. Okay? So, maliwanag po sa atin yun? O, eto na. Dito na niya, ano yun? Sabi niya ganyan. The things that happened to Jesus, the man from Nazareth, they said, he was a prophet who did powerful miracles. And he was a mighty teacher in the eyes of God and all the people. But our leading priests and other religious leaders handed him over to be condemned to death, and they crucified him. We had hoped he was the Messiah. Umasa kami, sabi, umasa kami na siya ang Mesyas who had come to rescue Israel. This all happened 3 days ago. So sinabi nila, si Jesus na maraming kababalagan, himala, ang ginawa, pinatay, pinersecute, kinrucify ng ating mga leading priests. Umasa kami na siya ang Mesyas, tagapagligtas. Parang ganun yung kwento nila, di ba? Ito yung nangyari 3 days ago. At sumagot ang Panginoong Yesus, you foolish people. Sa Tagalog yan, mga mangmang. Mga halang. You find it so hard to believe all that the prophets wrote in the scriptures. Hindi, ang hirap niyong maniwala sa mga sinabi ng mga propeta. Diba? Sabi ng Panginoon Jesus, hanggang ngayon di kayo naniniwala sa sinabi ng mga propeta? Wasn't it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things before entering His glory? Sinabi niya, hindi niyo ba naaalala na sinabi ng mga propeta na ang Mesyas ay kailangang maghirap hanggang mamatay para makamit ang kaluwalhatiang ito? Para makapasok. Now look at what Jesus did sa verse 27. Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning Himself. Habang naglalakad sila, nagturo ang Panginoong Jesucristo tungkol sa mga sulat ni Moises at ng iba't iba pang mga propeta sa Biblia. When Peter begins to preach later, after that, encounter, when Peter begins to preach later, kapansin-pansin ng marami na ang content ng kanya pong preaching was about the Old Testament. Yung records na sinabi ng mga propeta at kung paano sila nalilink sa ating Panginoon. Ibig sabihin, doon sa conversations nila ng Panginoong Yesus habang naglalakad sila sa road to Emmaus, nakuha ni Peter yung message ng ating Panginoon nang sinasabi ng mga propeta sa Old Testament na naglilink sa ating Panginoong Yesus. Okay? So, proving to them, ito yung pagpapatunay ni Peter na ang Panginoong Jesucristo ay Mesyas na hinihintay ng Israel. Yung hinihintay. So, ito yung dalawa. Number 1, pinatunayan ng Panginoong Yesus na siya ay buhay. Pangalawa, itinuro ng Panginoong Jesucristo ang tungkol sa Kingdom of God. Titignan po natin yung principles dito. Yun yung pattern Yung pattern. Ano ba yung prinsipyo dito? Being with Jesus is our top priority. Mga kapatid, ulitin po natin ito. Being with Jesus is our top priority. Ang pinaka-topic natin for today is the being. Kung gusto nating maging kagaya ng early believers church, first century church, kailangan maunawaan muna natin yung word na being. Ano ba sa Tagalog yon? Pagiging. Ano ba dapat tayo? Paano ba tayo dapat umasta?
Paano ba dapat tayo kumilos? Paano ba dapat tayo mag-isip? Hindi tayo backwards na hindi na tayo high-tech o makaluma. Pero ang pinag-uusapan natin yung principles. Being with Jesus is our top priority. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, ano sasabihin natin? Limutan ko. Kasi tatagalogin ko sana, being with Jesus, ang pagiging kasama ni Jesus, ang dapat top priority natin. Diba? So, the first and foremost requirements for any church is for its people to spend quality time kasama ang Panginoong Hesus. Dapat, bilang member ng church, bilang Kristiyano, ang requirements, kapatid, dapat kasama ka. Alam nyo, nung panahon na sila pine-persecute, di ba, alimbawa, dito sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng revolusyon sa laban sa mga Kastila. Ano yung tinatag ng mga natin? Ng mga Filipino revolutionary? KKK. Ano ibig sabihin KKK? Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. So halimbawa, may meeting tayo. Saan bahay? Doon sa bahay. Sa bahay ni Doña Josepa. Sabing ganun. Ay, hindi pwede, nire-renovate. O sige, sa bahay na lang ni Doña Jovita. Di ba? Yung pangalan parang makakastila no? Di sa gate pa lang, sa gate. Sa tarangkahan pa lang, tayo? Papasok. Kailangan, ay, mali yata. Kailangan may code ng pagpasok. Pag mali. Huwag papasukin yan. Hindi niya alam ang code. Diba? Dapat may code yun eh. Alam mo. Bago ka papasukin, saan pupunta? Attend ako na meeting. Password. Batibot. ang sagot. Sino? Ang tanong pa, may tanong pa yan eh. Sino kaibigan ni Pongpagong? Kiko Maching. Tsaka may isa pa, pagka magsisimulan sila, chit-chirit-chit. Ano sagot? Chit-chirit-chit. Okay, baka lumayo tayo eh. So, ibig sabihin, para ka mapasama sa grupo nila, dapat nakasama mo si Jesus. Diba? Tama yun? Para maturing ka na isang talagang member ng isang church, dapat nagkaroon ka ng encounter kay Jesus. Dapat na-identify ka with Jesus. Yun yung first and foremost na requirement para maging member ng isang church. And to spend a quality time with the Lord Jesus Christ. Para sa mga gathering ng mga fellow believers, magkakaroon tayo ng pag-aaral na matututo tayo sa isa't isa ng mga principles of kingdom of God. Yun kasi yun di ba? Subukan niyo pong makipag-usap kayo spiritual na usapan sa isang taong hindi naman naka-encounter kay Lord. Magugulat yun. Ano ba pinagsasabi nito? Nung kahapon, nasa table kami, kumakain. Kasama ko purot mga taga pro-life. Tsaka mga most of our talks is about pro-life. Hindi nila alam, mano-life ako. Di siyempre, ibig yung sabihin, kung ano ka, yun yung mga pangungusap mo, di ba? Amen? Kung ano kang klase ng tao, saan ka nabibilang, yun yung mga pangungusap mo. Kaya, don't get me wrong pagka may mga nag-uusap, di ba yung may mga nagbabash, sabi. Okay. Ano kasi, ugali niyan eh. Squammy kasi yan. Di ba ganon? Squammy. Ano ibig sabihin? Hindi nila kabilang. O sabi naman ng iba, wag natin pasamahin yan. Mga konyo yan eh. Konyo. Ano bang ibig sabihin konyo? Di ba nakita nyo, pag nag-away yung mga Inglesero, ang away nila, English din eh, no? Hirap makipag-away sa mga Inglesero, maubusan ka talaga na hindi ka pa nasusuntok, nosebleed ka na. So, understanding and living out the kingdom principles demonstrate to the world that He is really alive in us.
pag naunawaan mo ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Pag naunawaan mo ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos at ipinamuhay mo ito dito sa mundong ito, ang ibig sabihin nun, pinapahayag mo sa mundong ito na si Jesus ay buhay sa puso mo. Buhay sa ating buhay. Hindi ito about learning techniques on church growth. Hindi ito learning techniques on yung mabibigat na pag-aaral, mga kapatid. Although pwede tayo mag-aral, magandang mag-aral, pero ang pinaka-culture na kailangan natin is that ma-identify tayo together with Jesus. Ito yung maganda doon, ma-identify tayo together with Jesus. It is all about spiritual preparation. Ano po yung dapat spiritual preparation natin? To be being with Jesus, spending quality moments with Him. Hindi natin siya nakikita, nasa langit siya, nakaluklok sa kanang trono ng Diyos Ama. Pero we can spend quality time with our Lord Jesus Christ by talking to Him, by praying to Him. Diba? Kailangan natin magkaroon ng ganong klase ng preparation. A basic necessity if they are to succeed. Kung gusto natin maging matagumpay sa mga assignment na binigay sa atin ng Panginoon, mag-spend tayo ng quality time with God. Araw-araw, maya't maya, kausapin natin siya. Naglalaba ka, makipag-usap ka kay Lord. Kasi kung hindi ka makikipag-usap kay Lord, ang papasok sa isip mo, sasagi sa isip mo, kung hindi man problema, baka kasalanan. Sabi na, an idle mind is the devil's workshop. Ang isang tao na walang iniisip. Pag wala tayong ibang pinagkakabalahan, kumikilos ang dyablo sa atin. Remember si David? Walang pinagkakabalahan, na bored, naglakad-lakad lang sa tore, nakakita ng magandang babae na liligo. Uy, sabi niya ganun. Ayun, devil's workshop. Nagulong kanyang pag-iisip. Okay? Kailangan muna natin, ibig sabihin mga kapatid, kailangan muna natin bumabad sa presensya ng Diyos bago tayo magsimula ng bawat gawain natin. Every day, babad tayo sa presensya ng Panginoon. Bago ka gumawa ng isang bagay, bumabad ka muna sa presensya ng Panginoon. So, review natin to. Ang apostol have been with Jesus for 3 years. Yung disciples niya, 12 disciples, nakasama nila ang Panginoong Yesus for 3 years bago pinako ang Panginoong Yesus sa krus. Pagkatapos po ng resurrection, He still spent time with them for 40 days. Diba? 40 days pa siya nag-stay sa kanya. Then ano nangyari? Ipinangako ng Panginoong Yesus na makakasama pa rin siya sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sabi niya, ako'y aakyat sa Ama. Paghahanda ko kayo ng kwarto doon. Sa bahay ng aking Ama ay maraming kwarto. Paghahanda ko kayo ng mansyon. So ibig sabihin, sa langit, ang mga mansyon, kwarto lang. Ang mga kwarto, mansyon. O kung ano man doon ang nauna, bahala kayo. Pero sabi ng Panginoong Yesus, paghahanda ko kayo. Pero, but wait, there's more. Pag umalis ako, hindi kayo may iwang ulila dahil bababasa niyo ang banal na Espiritu. Ayun, ha? So, 3 years sila nakasama ng Panginoong Yesus. Nung namatay siya, at buhay na maguli, another 40 days, nakasama nila ang Panginoong Yesus. Nung umalis ang Panginoong Yesus, sabi niya, hindi ako mawawala sa inyo because the Holy Spirit will come upon you. So, ibig sabihin, alam na natin na ang talagang binagbibigyan diin ng Panginoon ay yung kasama niyo ko. Ano pa yung bilin niya? Sabi niya sa bandang dulo, di ba? Sabi niya, and I will be with you till the end of the of the earth. Sasamahan ko kayo. Talagang ng Panginoong Yesus na samahan sila, di ba? Amen. So, ito yung magandang basahin na sa John chapter 14 verse 17. But you know Him because He lives with you. Now and later will be in you. Tingnan po natin, no? Kilala nyo siya because He lives with you. Pansinin po natin na He lives with you. Now and later will be in you. Kasama muna, tapos nasa loob na. With you, and then in you. Tingnan natin difference ito. The Holy Spirit was with them.
Previously, the Holy Spirit was with them, but soon He will be in them. Kasama na nila ang Banal na Espiritu. Yun yung kanilang principles. Tandaan niyo po yun, principles. Top priority natin ng Panginoong Yesus. Pakiulit po natin to. Kapag daw kasi inuulit-ulit, mas natatandaan. Tatandaan po natin. Ulitin natin. Anong principle natin dito? Being with Jesus is our top priority. Ulitin po natin. Being with Jesus is our top priority. So, matutulog ako. Lord, samahan niyo po ako. Para mahimbing po tulog ko. Pag gumising ka, ay Lord, good morning po. May gagawin po ako maghapon. Pwede po ba samahan niyo ako? Nagtatrabaho ka. Lord, medyo mahirap po itong ginagawa ko na to. Kung ako po bibigyan niyo ng galing, matatapos ko agad to, Lord. Bumabiyahe ka, Lord, samahan niyo po ako. Iiwas niyo po ako sa mga aksidente. Nakikipag-usap ka, Lord. Habang nakikinig ka sa kausap mo, Lord, tulungan niyo po ako. Sa isip yun, ano ba isasagot ko dito? Nag-exam ka, Lord. Hindi ko po ito na-review. All-knowing naman kayo, Lord. Huwag niyo naman ganunin si Lord. No? Kayo na sumagot nito. Huwag naman ganun. Diba? Pag nag-exam ka, Lord, sorry po. Hindi po ako nag-review. Pero kung ano man po ang may encounter ko sa lahat ng questions na ito, iparecall niyo po sa akin yung lahat na narinig ko sa professor ko. Ganon kasi nagiging prayer ko. Pagka wala na talaga, hula-hula. O kaya, paglabas naman ng result, attendance. Diba? Kasi basta may pangalan ka, may attendance ka. Okay? So, ay, huwag niyo gayahin yun, ha? Pambulakbul yata yun. Ha? Palinawin mata. Ibig lang sabihin dito, saan ka man mapunta, anumang oras, anuman gawin mo, saan ka makarating, dapat top priority natin yung being with Jesus. Kaya being tayo Being with Jesus is our top priority. Now, practice natin ito. Matako tayo sa practice. How do we put this principle into practice? Paano nga ba yung being with Jesus is our top priority? Number 1, be conscious of Christ's presence every moment of the day. Sa bawat sandali ng ating buhay, maging conscious tayo na present si Lord. Huwag niyong isipin na walang nakakakita sa inyo, gumagawa kayo ng masama. Huwag niyong isipin walang nakakita sa inyo. Andiyan kaya si Lord? Nakikita ka kaya ni Lord? Kaya wala tayong maililihim kay Lord. So, how can we practice this? Yung tinatawag na being with Jesus. Abay, dapat maging conscious ka. Kung mag-iisip ka ng masama, nababasa ni Lord yung iniisip ko. Dapat di ako nag-iisip ng masama. O mga kalalakihan, pag may dumaang sexy, huwag kayong mag-i-imagination na, wow, sexy. Bote ng Pepsi. Hindi ganun yun sa amin nun eh. Huwag kayong mag-i-imagine. Alam na Lord ang tumatakbo sa isip. Ang diablo, hindi niya mababasa ang takbo ng isip natin unless kumikilos tayo at nagsasalita. Kaya kapag may dumaan na sexy, pag pabalik-balik, wow, nakikita na ng diablo yan. Anong gagawin ng diablo? Kumakagat siya sa ating patibong. Pabalikin si sexy. Babalik yan para paulit-ulit kang magkasala. Diba? So, be conscious na kasama natin ang Panginoon. Kapag nag-iisip tayo, huwag tayo mag-iisip ng masama. Huwag tayo mag-iisip ng malaswa. Huwag tayo mag-iisip ng kasalanan. Pag nagsasalita tayo, be conscious that Christ is present every moment of the day. Number 2, spend time in communion with Him daily. Paano natin may papatunayan ng top priority si Jesus sa buhay natin? Spend time. Yung pagkakaroon ng communion. Yung communion, pakikipag-usap, pakikipag-niig, pakikipag-date sa Panginoong Yesus. Kausapin po natin ang Diyos every day. Kahit sabihin nila, baliw na yata yun, salita ng salita. Huwag kang hayaan mo sila. Kaya maraming mga Kristiyano, yun talaga laging prayerful. Yung mga prayerful na Christian, nagbabayad na lang sa jeep eh. Lord, bayad. Ay, di ba may mga ganon? Lord, bayad. Ibig sabihin, prayerful yun.
Pag sabi ng teacher Manuel Alcantara, present po Lord, mga ganun, di ba? Uy, ba't si Lord tinawag mo si Sir? Sabi, nagpe-pray. Pero yung iba hindi prayerful. May kaibigan ka ko, pinag-pray siya, palibas hindi prayerful. Ang sabi niya, Lord, yeah. Tapos nung dumaon sa sabi niya, kasi pray. Sabi niya gano'n kay Lord, kasi pray. Spend time in communion with Him. Pagka tayo'y lagi nakikipag-usap sa Panginoon, ang pananalita natin magbabago. Maniwala po kayo. Magbabago ang pananalita. Kasi, kung dati-rati palamura tayo, kung tayo lagi nagpe-pray sa Panginoon, mawawala yung pagiging palamura. Pero kung hindi tayo lagi nananalangin, at lagi tayong, halimbawa, may nagmo-mobile games. Di ba may mga nagmo-mobile games na nagsasalita? Pag mamatay siya doon, nagagalit, nagmumura, malamang lalabas na yan araw-araw sa pagmumura sa iyo. So, dapat prayerful tayo. Mobile games ka, Lord, tulungan niyo po ako. Parang ina-exaggerated ko po ito, na sa lahat ng gagawin natin, kausap natin si Lord. Pero alam nyo, yun ang dapat Yun ang dapat. Anong sabi, di ba? He calls us, sabi ng Panginoon Jesus, I will no longer call you as servant, but I will call you as friend. Isipin mo yung kapatid, si Lord, friend mo. Pero wag mo naman, yung friendship natin kay Lord, dapat may respect. Ako sa totoo lamang po, nadidismaya po ako sa mga Kristiyano na feeling nila malapit sila kay Lord, pero nawala yung respect. Sabi ko nga kay Lord, Lord, ikaw ba to? Di ba may mga gano'n nagte-testimony? Makakapakinig kayo sa YouTube, sa social media. Feeling ko, sabi ko nga kay Lord, Lord, kung gusto mo talagang gawin ko yan, pakita mo sa akin to, Lord. Hindi po dapat tayo gano'n makipag-usap kay Lord. Dapat may po, may opo, may paggalang, may please. Kaibigan natin si Lord, pero dapat may paggiliw. Napansin niyo ba mga kanta nila Pastor Romel, Pastora Susan Guevara? Hindi na sila gumagamit ng mga mo. Ikaw. Ang lagi na nilang ginagamit, nyo. Kasi more on sa paggalang ang ginagawa nila. So, alam natin, spend time in communion with Him daily. Third, learn His words and obey them. Ayan. Learn His words. Aralin po natin ang Biblia. Sundin po natin ito para malaman natin, para maunawaan po natin ang salita ng Panginoon. Basa lang tayo ng basa, kahit di mo naiintindihan, basahin mo lang ng basahin. So yun po yung tatlong paraan on how we can practice yung pattern and principles na sinasabi dito sa Acts. Okay? So, ano po yung task natin dito? Ito yung task. Prove to them that Jesus is alive in you. Patunayan mo, kapatid, na si Jesus, ang Panginoong Yesus, buhay sa puso mo, sa buhay mo. Pangalawa, show them the kingdom living. Ipakita mo kung paano namumuhay ang tunay na Kristiyano. Paano ba namumuhay ang tunay na Kristiyano? Kung ikaw sa mga friendship mo, sa mga friends mo, kitang-kita ka nila na ikaw ang number one na tawag dito, nangungupit. Sasabihin ko sana, number one naman daraya. May fellowship tayo mamaya. Hindi mga kapatid. Ito ang joint fellowship po kasi ng Evergreen tsaka ng Young Adults. Pag naglalaro po kami, lahat pag naglalaro, may dayaang nangyayari mga kapatid. Ako na pong humihingi ng paumanhin sa inyo. Baka yan po'y nakikita nyo sa mga live, sa pinopost. May dayaan pong nangyayari. Pero yung mga dayaan na yun mga kapatid, yun po ay for fun lang ho. Wala pong premyo talaga Walang premyo, walang pinaglalabanan, kundi lang talaga, katuwaan na pang-asaran sa isa't isa. At yun naman po talaga ang nagbibigay ng kasiyahan. Okay? So baka sabihin nyo, mga leader pa naman kayo. Madadaya kayo. Huwag po.
Yung- Kasi pag inalis ang dayaan, baka ganito na yan. Naglalaro, ganun na lang kami. Pass the message. Wala nang buhay. Hindi. Pero ang tunay na dayaan talaga is that nagtitinda ka, dinadagdagan mo pala ng tubig yung toyo. Diba? Bebenta mo. Titinda ka ng asukal. Tinda ka ng paminta, may halo palang dinurog na buhangin. Diba may mga ganon? Titinda ka ng isda, lulubog mo pala sa jobus-jobus yan. Tinda ka ng karne, ilawan mo pala ng ganito. Daya-daya yun. Di po ba? Titinda ka ng yung timbangan, pag dinidiinan pala, daya yun. So, pakita natin, it is our task. Ito yung trabaho natin, ito yung ating mga gagawin. Show them the kingdom living. Pakita natin sa mga tao kung paano talaga namumuhay ang isang tunay na Kristiyano. Tunay na nasa kaharian ng Panginoon. Amen? Para pag nagtayo ka ng business mo, alam ng tao na itong business na to may integrity. Kahit na iwanan mo, sabi nung isang sikat na tapsiyan dito sa Nobeleta, hindi ko nasasabihin ang pangalan. Baka i-promote pa. Habang kumakain kami, sabi nung may-ari, ay, dyan sa Tagaytay, dapat dyan, pag tinatadtad yung baka mo, nanonood ka sa mahogany. Kasi dyan, kahit suki ka na nila, sinisingitan ka pa rin nila ng ibang klase ng laman. Diba? Kung ikaw ay isang tao na may kingdom living na klase ng pamumuhay, suki pa-order ako 5 kilo. Ikaw na bahala, babalikan ko na lang. Dahil alam na alam nung suki mo na matino ka. Amen? Sa ganung paraan, may papakita mo sa kanila na buhay si Jesus sa buhay mo. Buhay talaga si Lord. When the disciples were arrested, one thing was noticeable about them. Ito yung napansin sa kanila. Inaresto na sila, wala na ang Panginoong Yesus. Umakyat na sa langit. Ito po ang sabi sa Acts chapter 4, verse 13. The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John. Yung katapangan. Hindi po hubo. Okay? Yung boldness, katapangan to. The boldness of Peter and John. For they could see that they were ordinary men with no special training. Ano nakikita nila? Mga mangingisda yan, di ba? Ordinaryong tao. Wala namang training. Sa madaling salita, walang pinag-aralan. So ano nangyari? Wala silang special training in the scriptures. They also recognized them as, anong tawag? Basahin niyo po. Nandiyan ba? Ay, wala. They also recognized them as men who had been with Jesus. Anong tawag sa kanila? Men who had been with Jesus. Nandiyan po yan. Ano tawag sa kanila? Men who had been with Jesus. Saan yun? Isipin nyo yun. Pag tinignan tayo ng mga tao, pag tinignan kayo ng mga tao, ang napapansin nila, kasama kayo ng Panginoon o sinasamahan kayo ng Diyos o nakasama nyo ang Diyos. Sa panahon natin, possible ba yun? Hindi naman natin physically nakasama ang Panginoong Yesus. Pero sa panahon natin, possible ba na makita ng mga tao na yung being mo is yung tinatawag na being with Jesus? Sa madaling salita, kapatid, habang nagsasalita ka sa tao, habang namumuhay ka sa mundong ito, habang nakikipag-mingle ka sa samot-saring tao in all aspects of life and status in life, masasabi ba nila na itong tao na ito, pansin na pansin yung kabaitan na mukhang malapit kay Lord? Yung bang kapag may kasama ka sa trabaho at nagka-problema siya, lalapit siya sa iyo, pwede mo ba akong ipag-pray kasi alam ko naman na malapit ka kay Lord? Nasasabi nila ba yun? Kagaya na sinabi ng mga religious leaders, sabi nila, itong mga taong to, mga simpleng tao lang to, ordinaryo lang to eh. Wala namang special training ito eh. Pero sila yung mga nakasama ni Jesus. Ang laking karangalan yung pag sinabing sila yung nakasama ni Jesus.
Ang laking karangalan din, pag may nagsabi sa iyo na mukha ka kasing malapit kay Lord. Ibig sabihin doon, ang gusto nilang sabihin is, bait mo kasi. Napapansin po ba nila yun sa inyo? Will people say the same thing about us? Alam niyo po itong pandemic, may two words na umalingaw-ngaw sa buong mundo. Noong nagkaroon tayo ng pandemic, yung lockdown. Ano tong words na to? Contact tracing. Yung contact tracing, di ba? Oh, may contact tracing tayo. Ano ibig sabihin ng contact tracing? Na-popularize ito nung pandemic. Ang phrase na to has become a household word. Anong definition nito? The action or process of identifying individuals who have been in the proximity of a person diagnosed with an infectious disease in order to isolate, test, or treat them. Kinokontak, sino yung mga nakasama? Sino yung mga nakadaupang palad ng taong ito? Hinahanap, ina-identify yung mga individuals na among the proximity of that person, yung kanyang ginalawan, sino yung mga nakasama nito? Okay? Using this term in relation to being with Jesus. Sa tingin niyo po mga kapatid, yung mga tao sa paligid natin, kaya ba nilang sabihin o isipin na we can be traced back to Jesus? Matitrace ba nila na nakasama natin ang Panginoong Yesus? Kung susundan ba nila yung tinatawag na contact tracing sa buhay natin, masasabi ba nila, aha, sabi ko na nga ba Christian ka. May bago kang kakilala, ilang araw mo nakakasama, and then sa bandang uli sasabihin, sabi ko na nga ba may something sa'yo. Christian ka pala sabi ko na nga ba Or pag nagpakilala ka na, Christian din ako Ha? Christian ka pala? Christian ka pala? Alam niyo yung lagi kong kinukwento noon, nung nasa CEO ko. Sabi nung isang sa Bible study namin to. Yung isa sa Bible study, namimigay kasi ng tracts, campus ministry. Tracts, bigay. Hindi nakasama yung isa. Pag abot niya, siyempre inabot, may kumuha. Pag, uy! Ikaw! Wow, bibigay ka dito kahapon lang Playboy yung binigay mo sa akin Playboy magazine. Kasi nung year 1990s yun mga kapatid, walang smartphone noon. Diba? Playboy magazine bigyan mo sa ba't nagbibigay ka na nito? Sama ko yung mga pastor ko, sabing ganun. Di, siyempre, tinuya-tuya siya. Mga kapatid, diba? Kung contact tracing ba tayo, masasabi ba sa'yo, sabi ko na nga ba Christian ka Bait ka kasi. Matapat ka kasi. Mapagpakumbaba ka. Magalang ka. Now, yung mga bagay na nakikita po ba sa atin yun? Masasabi ba nila na buhay na buhay talaga sa'yo? Si Jesus. Buhay na buhay sa'yo. Mga kapatid, itong simula sa araw na ito, this will be our journey. Bagong journey ng buhay natin tungo sa pagiging Kristiyano natin. Hindi na tayo po pwedeng yung pagka-Kristiyano natin on and off. Ano ba ibig sabihin natin nun? Ang pagka-Kristiyano natin, we may not be, halimbawa, kagaya ko bilang pastor, full-time minister ang tawag sa akin. Full-time minister bilang pastor ninyo. Any hour of the day, pwede kayong mag-chat, mag-message. We will be here for you. Kayo, hindi naman kayo full-time minister. Hindi naman kailangan full-time minister tayong lahat. Pero ang mahalaga, lahat tayo full-time Christian. Dapat kayo po full-time Christian. Hindi man kayo araw-araw nasa church. Maaring hindi kayo linggo-linggo nasa church. Okay? Siguro wag na natin pag-usapan yung limit na na-attend tayo sa church. Saka na yun, it will follow. Kusa na yun. Pero kahit hindi kayo araw-araw o linggo-linggo nasa church,
Pero mga kapatid, this will be our task simula ngayon. That you will become a full-time Christian. Nasa bahay ka, bilang nanay, dapat pagganahin mo pagka-Kristiyano mo. Kapatid, alam naman natin lahat na mga nanay ang batikan sa pagbubunganga. Dagdagan nyo kaya ng Bible verse ang pagbubunganga ninyo. Ayan! Ang gulo-gulo na naman. Hindi nyo ba alam na sinasabi sa Biblia, God is a God of order? Nax, may Bible verse yun, ha? Kunin nyo sa Bible verse. Kaya mga anak, yung sapatos hindi dito nilalagay. Nagbubunganga ka na, pero Christian ka pa rin. Okay na no? Tinaluan ko pa naman ng ano. Pero ibig sabihin, mga kapatid, okay naman magsalita ang mga magulang sa mga anak. Pero obserbahan mo yung sarili mo. Bigla-bigla ka bang umiinit ang ulo? Bigla ka bang nagagalit? Bigla-bigla ka bang nagmumura sa trabaho? Diba? Pagka ba inakay ka sa trabaho na inakay ka ng mandaya, mabilis ka bang maakay? Hindi tayo full-time minister, but we are all full-time Christians. Full-time Christians tayo. So lahat ng ginagawa mo, whether natutulog ka. Di ba sabi, in everything that we do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. May mga nagre-reels, mag-reels kayo for the glory of God. Diba? Ayan. May Bible study na sa reels. Yan. May Bible study sa online. Basta gawin po natin. Kumakain ka, ito na naman tayo ha, gusto ko po kayong palalahanan. Pag kumakain po tayo, kumain tayo na Kristiyanong kain. Hindi na tayo yung dati. Balumbon. Bandehado ang laman. Hindi po tayo ganun, mga kapatid. May kadesentehan tayo sa pagkain. Pag sinabi sa'yo, kain ka pa. Sige lang. O yan lang kinuha mo. Mamaya babalik ako. Pwede naman bumalik. Amen? Wag lang. Balik. So, ayun. That will be our task. Simula ngayon. And then, itong being na ito, pag-usapan niyo po habang nagdi-dinner kayo mamaya. Anak, kumusta ka sa school? Okay naman pa, Daddy. Hindi. Ganito kasi kumusta ka sa school? Sa school ba? Pag kumakain ka doon, nagpe-pray ka ba? Kasi baka yung mga anak natin, ikinakahiya mag-pray sa labas bago kumain. Amen. O yung mga kabataan, paumanhin po sa inyo lahat. Isa sa ating mga ginagawang gusto nating pakita na tayo po yung mga disiplinado at mga gagalang na tao. Sinasabihan ko yung mga kabataan, yung mga bata-bata sa inyo na pag nakita ninyo ang inyong pastor, Pastor Tom, kahit si Pastor Tom makikipaghilahan ng kamayan. Nakikita niyo po ako, nakikita niyo yung matatanda natin. Sakit. Yung nakatatanda. Pag nakita yung nakatatanda, mga kapatid, huwag kayong magbulag-bulagan. Maging polisiya na ang ating katawan, ng ating kaisipan, na magbigay galang tayo. Pumasok po si Tatay Tony. Pumasok si Tatay Tony, huwag po kayong magpanggap na wala kayong nakita. Ay, Tatay Tony, bless po. Pumasok si Ninang Eden. Mami Eden, bless po. Pumasok si Nanay Linda. Pumasok si Emma. Yung iba po, sasabihin, wag mo ako, bless, tumatanda ako. May mga ganon. Pero gayon pa man, gawin po natin ito. Yung mga bata-bata na ayaw pa talagang magpa-bless, pagka ayaw nyo pang ganon, ang gawin nyo lang, ipatong yung kamay niyo. Pero ganito kasi dapat yan. Pag lumapit sila sa inyo, dapat nag-uusal tayo ng panalangin. God bless you. Pinakasimple, God bless you. Di po ba? Kaya mga kabataan mga kabataan, pag may nakita kayo, dumating, nakatatanda sa inyo, magbigay galang po kayo. Kahit na busy kayo, magbigay galang tayo. Kasi sa pamamaraang ganyan, napapakita natin, buhay si Jesus sa atin. At meron tayong tinatawag na kingdom living. Kristiyano tayo lahat. Amen? Amen? So mamaya,
Pag uwi nyo sa bahay, baka wala dito ang nanay ninyo, tatay ninyo. Pag uwi nyo sa bahay mga kabataan, mag-bless po kayo. Amen? O ang pinakamasipag mag-bless talaga si Nilbert. Tsaka si Jessica. Tsaka si Jairus pala. Yan. Itong tatlo. Yan, yung isang halera na yun. Yan. So the rest, kung di ko man kayo nabanggit, minsan pumapalya kayo. Alam niyo si Coach Ray, may ganito siyang ganito siyang proseso sa kanila. Pag dumating siya sa church, walang pumapansin. Galing din kasi yung mga materials na ganito sa yung pinapatupad natin. Kasi maganda naman sa aming mga talakayan. Alam mo sinasabi niya, dumating na ba ang pastor? Nandito na ba ang pastor? Ibig sabihin, wala pang bumabati. Most of the time mga kapatid, nasanay po kayo na ako po ay lumalapit sa inyo. Napansin niyo po ba yon? Nilalapitan ko talaga kayo. Pero, this time, kasi minsan may conversation kami sa bahay. May nangyari sa amin, sa loob ng bahay namin. Tapos, sinabihan ako. Kinorek ako sa bahay namin. Na ang tawag ko sa kanya ay second to the Holy Spirit. Maliban sa pananalita ng Holy Spirit sa akin, siya din ay nagsasalita din sa akin. Yan. Sabi ni Sister Joan sa akin, yan kasi yung problema sa'yo. Yan ang problema sa'yo. Magko-correct ka. Iko-correct mo yung isang tao. Pagkatapos, pag nagpakita ng attitude, ikaw pa ang lalapit manunuyo. Di parang pinakita mo sa kanya na tama siya. Di ba? Sabi ko, ganun ba ako? Ano ba mali sa akin? Sabi kong ganun. Kasi nga, para mong tinotolerate yung isa. Kasi may kinokorek ako sa anak ko. Tapos yung parang di maya-maya, ayan, pag-usapan natin, halika. Sabi, ayan, kagaya niyan. Sa akin, ginagawa mo din yun. Mali na ako. Tapos maya-maya, ikaw nanunuyo. Kaya simula noon, mga kapatid, sorry to all of you. Pag mali kayo, mali kayo. Hindi ko kayo lalapitan na. Amen? Ngayon, nasanay din tayo na totoo naman lumalapit ako pag nakita ko kung sino. Hindi niyo ba napansin po yun? Iniisa-isa ko po kayo. Ang purpose is walang malampasan kahit sino man. Okay? Pero this time, para matuto po ang bawat isa na tayo naman na ang magbibigay. Tayo naman na mamumuhay. Kasi hindi po matututo, no? Lalapit naman sa akin yan, eh. Ay, pastor, gaganon ka pa. No? Yung iba nga yun, gumaganon-ganon lang. Oh. Kikita sa peripheral. Paglapit ko, ay, pastor, ganyan. So ngayon, hindi na po tayo ganon. Ho. Pag nakita niyo si Pastor Tom, kunin niyo yung kamay. Siyempre, gaganon ni Pastor Tom yun. Ayaw niya eh. Ayaw, bata pa ako eh. Pero mga kapatid, it's not the age. It's the office. Now, pag nakita niyo si Pastor Tom, nagbigay galang kayo ng ganon, katabi niya, asawa niya. Huwag niyo naman baliwalain. Andun asawa niya eh, the same respect and the same love. Baka gusto niyo pa ba sabihin ko? Si Ate Rain, mukhang bata yan ha, pero okay lang yan ha. Kailangan bigay galang. Okay, so yun po tayo. Ang dami kong sinabi. Ayan, 11 na tuloy tayo. No? Malinaw po ba, mga kapatid? Ano ba ang being natin dito? Yung pagiging kasama ni Kristo. Ipamuhay po natin na si Jesus ay buhay sa iyong puso at buhay. Na kasama natin siya araw-araw. Tapos mamuhay tayo ng naayon sa kingdom lifestyle, kingdom principles. Okay?